Sabi ni VP Sara sa Hague that they are hopeful na makakakalaya on interim release si President Duterte. What is your understanding, Doc? Ano ba itong interim release para maintindihan po ng mga Pilipino? Ano po itong interim release dyan sa International Criminal Court? Okay. It's a provisional measure whereby yung isang akusado na in custody sa ICC will be released to a state na mag-guarantee ng kanyang presence during trial. It has to be a During the member period state. na A member state. Under litigation yung case niya. Now, yung sa kay President Duterte, ilang beses na na-deny yung kanyang request for interim release, mainly on the ground na flight risk siya, meaning baka hindi na siya mag-appear sa court. And the basis for that kind of decision of the ICC, yung statements ni Sara Duterte na ibabalik nila sa Davao si President Duterte. And so, ngayon, inuulit ni Sara Duterte yung request na yun because impending, marami nagsasabi na baka magsarado na ang ICC because of the move of the US to scuttle niya yung support base ng ICC. So, ano pa yung point na mag-stay pa siya dyan? Ano pa yung point ng trial niya? Kung in the end, mawawala din naman ang ICC, mawawala ng jurisdiction. So might as well release President Duterte. That's how I see okay. So, the message. Yeah. So, pwede rin, Doc, na let's say for humanitarian reasons or because of his ailments, pwede rin siyang ma-interim release under custody of a member state na hindi sa Pilipinas. Di ba? Kasi sabi nila flight risk siya kung sa Pilipinas siya pauwiin. Tama po ba? Another member state. Hindi na siya pwede release sa Philippines kasi hindi na tayo member state. Doon lang siya sa isang member state. Pero yung sa basis ng kanyang release, parating ginagamit po yung health condition niya. Pero parati siyang chine-check. And as far as the doctors are concerned, pwede daw siya mag-stand for trial. Yun ang kanilang position. Pero, syempre, under regular review naman po yung kanilang mga findings kasi nga, hindi alam kung nag-deteriorate yung health condition and so on. No. Kasi narinig ko, hihirapan talaga kumain doon si President Duterte ng mga gusto niyang pagkain eh. Kasi di ba sanayan siya sa isda eh. Inununan na ba? Isda at saka gulay lang siya. Eh, puro naman karne doon. So, I guess that's why he appears to be losing weight, no? Dyan sa mga clips na yan. So, talking about the United States campaign now, Dr. Loha, the United States is on a campaign against the International Criminal Court. What's this about? Yeah. To begin with, yung US is not a member state ng Rome Statute. And yung kanyang position is nag-overreach ang ICC. It's not just in its prosecutorial, but also in its judicial functions. Dahil sa may mga conclusions siya na medyo nagda-diverge na dun sa established interpretation ng international law. Now, yung kanyang mode of scuttling the base of the ICC is to impose sanctions on individual officials, prosecutors, judges, and so on. So right now, ang kanyang move is nag-escalate siya vertically in the sense na mga estado na yung kanyang sinasabihan na pull out na kayo. And we have to remember that the ICC is funded by the Assembly of States. Of the United Nations. Right now, of around 125 member states. So, Doc, ito kasing ICC nag-issue din ng warrant against Netanyahu, Prime Minister of Israel, and Putin.
of Russia. Yes. Am I correct? Yes po. Ang sabi ni Secretary Rubio ay nagagambala sila na ang ICC daw ay gusto pang mag-warrant of arrest doon sa kanilang mga general o baka sa presidente pa ng Amerika. Kaya yung Amerika Yes. hindi po miyembro ng International Criminal Court. At alam niyo naman, ang ICC ay siyempre nagdidepend lamang sa contribution ng mga member states. Doc Loha, ilang members po dapat na member states para manatili ang International Criminal Court? Na-establish yung ICC after nag-ratify yung 60 ng states. Wala naman nakalagay kung hanggang ilan na lang na pwede pa siyang masustain. Pero ang magiging question is, gaano karami yung funds niya? Yun. Kung halimbawa, bumaba sa 50 or even 20, kung pwede pa rin siya mag-function, considering na konti na lang ang magiging pondo ng ICC. So, At logistically, impossible na siya na At mag-function kung pa hindi, siya. wala na siyang as a pondo, court. hindi na siya makapunction, magsasara na siya ang ICC. Yes po. Yes. So, baka yun ang isa sa mga konteksto ng mga sinabi ni Mayor Baste na huli niya ng bisita yan sa Hague kasi lalabas na ang amahan niya. Yun ang the nakita case. kong statement niya. Kasi it doesn't make sense na kung ang projection is the ICC will become defunct in a few months. It doesn't make sense for the ICC to hold on to its prisoners. Right now, there are 4 in custody. Merong 4 cases na being tried. Isa yung kay President Duterte. The rest are from Libya and 2 from Central African Republic. Yung itim. sa Central African Republic on appeal, whereas yung sa Libya, pareha sa kay President Duterte, mag-ano pa lang, mag-decide pa lang ang ICC. Or magta-try pa lang. Try Galit proper na pa galit lang. si President Trump sa ICC. Galit, nagigil si President Trump no? Ngayon, kakampanya sila na yung mga allies ng Amerika ay hindi na dapat magsuporta sa ICC. Palagay ko, isa yun sa mga reasons why the Secretary Rubio nagbisita dito kay BBM in the last few days. Ngayon, aware naman si Trump na former President Duterte is now in the ICC and that would not have happened. He would not have been arrested, captured and flown to the ICC without, of course, President Bongbong Marcos' imprimatur or order. So, interesting ito, Dr. Loha. Palagay mo, dahil kung sinabi sa kanya because I think that he did, ni Secretary of State Rubio ng Amerika na BBM, stop supporting the ICC already. Palagay mo, Dr. Loha, makaka-refuse si BBM sa request na ito ng Amerika? Well, he doesn't need to fund naman the ICC anymore kasi hindi na tayo member state. All he needs to do is to be passive in the sense that he can just cause the arrest of Bato and then just surrender him to the jurisdiction of the ICC. Wala naman siyang gagawin na anything active unless, of course, mapakita, and this is something that's not being worked on by the opposition, na mag-file na ng case ang opposition na ginamit ang flood control money para i-fund yung investigation against President Duterte. And ito, pero actually mechanism inside the ICC that can deal with the question of whether corrupt money was used to fund the investigation against against Duterte to facilitate the surrender of Duterte. And this is called it's a mechanism inside the ICC. It's the IOM mechanism, ICC, where anyone can just file a complaint. Of course, syempre, documented. And in this case, meron namang documentation yung mga ex-soldiers na naka-witness ng paggamit ng
facilities and so on, Saldico, by the investigators. Why Yun, was maganda, a mas complaint maganda yun. actually filed to the ICC alleging that corruption money was used to fund the activities of their investigators here in the Philippines? Yes, it's called the IOM. It's an mechanism, para siyang ano po, it's an independent oversight mechanism within the Assembly of States of the Rome Statute ng ICC. So para siyang ombudsman Yes. sa loob ng ICC. Yes. Oh, parang internal affairs, ganon. Yes, ito yung mechanism na nakahuli doon sa prosecutor na nang sexually harass. Si So Khan. ito yung ginamit. Okay. Parang internal affairs. Pero Yes. saan, as far as you know, Dr. Loha, is there such a complaint now or investigation on No, this no. matter that No po. there's none? No po. There's none, but Yeah. somebody can ang file a kagandahan complaint. nitong mechanism na to is, in the Philippines, hindi pinakikinggan yung mga ex-soldiers. Whereas, kung magpa-file sa IOM, gamit yung kanilang affidavit, makikinggan sila doon. That's the irony of it. Dito sa Pilipinas, yung ating government will not listen to their testimony, first-hand testimony, whereas kung mag-file sa ICC, mapapakinggan pa sila. Yun. Oo. Well, did you hear that right? Na there is a mechanism called IOM na sa ICC that can investigate itong aligasyon ng mga former security guards ni soldiers ni Zaldico na sila ay nagbigay ng maleta-maletang pera na sabi nila ginamit sa pondo o binigay sa investigators ng ICC dito sa Pilipinas. Now, sinasabi ni Dr. Loha, kung may mag-file ng complaint doon, ay pupunta yan doon sa procedure nila na tinatawag na IOM at mag-iimbestiga ang ICC. So, Assembly of States. yes. Ang would you know kung so every state kasi pag nagpirma ng membership diyan ang state sa Rome Statute na member siya ng ICC, meron siyang yearly na contribution, hindi ba, Dr. Loha? Yes po. Magkano po yun? Di ko po alam kasi paiba-iba, depende sa capacity. Oo. Merong ibang Pero states hindi na po in member addition ngayon sa ang kanilang Pilipinas. Annual, nagbibigay pa sila ng donation for witness protection and so on. Wow, So, wow. for instance, yung sa investigation sa Philippines, so tiningnan ko yung budget ng ICC since 2018 up to 2005. Nandun, may budget talaga nakaalat for the Philippines. So dapat hindi gumastos yung si Saldico or anybody in the Philippines for the investigation kasi covered siya ng ng ICC budget. Yun. So, if anybody wants to file a complaint there, tungkol dito sa aligasyon ng mga sundalo o former security guards security men ni Congressman Zaldico na may pera sila na maleta-maleta na binigay, sabi nila, kay former Senator Trillanes, sabi nila. At doon sa hearing ng Blue Ribbon Committee, sinabi nila yun. In front of Senator Marcoleta and Senate President Cayetano. Sabi nila, may binigay din silang pera, maleta-maleta sa kay Trillanes at ang pagkaalam nila, I don't know if that's the right Tagalog word, na ginastos ito sa gastos ng mga investigators ng ICC dito sa Pilipinas. Now, if that is a major that's a major issue na
I don't think the ICC will turn a blind eye on that kung merong magko-complain. So, palagay mo, Dr. Loha, palagay mo, dahil may warrant daw sa ICC si Senator Bato de la Rosa, in the light of the visit of Secretary Rubio and the statements of Trump that his allies should not support the ICC, palagay mo, in your assessment sa relasyon ni BBM sa kay Trump, he will dare na susuwayin niya si Trump and he will still cooperate with the ICC to arrest Senator Bato? Yeah. Political survival ni Marcos. I think Bato himself would not trust the word of President Marcos on. So he will still do it because it's his political survival. Because this is very important for Marcos' political survivor na ang mga allies ni President Duterte ay matanggal sa political positions at especially Senator Bato will be incarcerated in So hindi siya dapat maging kampante dito kasi baka hoping pa si Senator Bato na bibitawan na lang ito ni BBM at ng mga mga BBM gang niya na ayan, kampi ko na si Trump ngayon against ICC. Wag dapat siyang maging kampante dahil ang unang, syempre, consideration ni BBM is always his political survival. Because he only has 23 months to go and his trust rating is very low, negative pa nga. And the opposition, led by VP Sara Duterte, is growing because of her popularity and her high trust rating compared to Bongbong Marcos. So, Senator Bato de la Rosa, hindi siya dapat kampante dito. Kasi lahat gagawin ni BBM at ang kanyang mga kasamahan to make sure na hindi manalo si BP Sara dahil pag nanalo si BP Sara ay mananagot sila. Di ba? Kaya po mga kababayan, may mga haka-haka o sa Bisaya pa huring-huring na hindi daw magkakaroon ng eleksyon. Na baka daw ang gawin ni BBM ay kung ano-anong senaryo para wala na lang eleksyon dahil sa ngayon wala pang kandidato si BBM na pwede niyang itapat kay BP Sara. Dahil akala natin noon si John Vic Remulla pero ang baba ng rating at sinabi na ni John Vic, Secretary Remulla na wala siyang pag-asa kaya hindi siya tatakbo ng presidente. So as of now, walang kandidatong lantad si BBM against BP Sara while BP Sara is going around the world consolidating support from overseas Filipinos and of course the impeachment. So Dr. Loha, let's move to another topic, which is the Pax Silica now in, is that Cagayan Valley? Clark? Clark. Oh. Yeah. Oo. Kaya pala grabe ang doon, security doon sa Clark and the last week. Kaya pala dahil siguro I was told na nandun talaga si BBM. Nandun siya. Sa kay Governor Pineda. Nandun siya. Kaya siguro dahil si Secretary Rubio ay siyempre dumating. Kaya grabe ang security noon sa Clark and Angeles. So, let's talk about Pax Silica. Now,
Yan po, mapa ng New Clark City. Alam nyo, yung Clark, dati pong teritoryo yun ng American base, di ba? US base. Nung nag-people power at na-elect ang mga bagong senador, kasama si Senator Salonga, ako po, mayor po ako noon. In-appoint ako ni President Cory Aquino at saka na-elect ako ng 88. Ngayon, nang na-elect na po mga senador natin, ay majority po sa kanila ang bumoto na isara na ang lahat ng US bases sa Pilipinas. In fact, nasa konstitusyon ng 1987, after the people power, na hindi na wala ng US military bases sa Pilipinas. Okay? So, pero itong Paxilica, sinasabi nila na hindi naman po ito kasi military base. This negosyo po ito, sinasabi po nila. But this is located in I think land of public domain. It's a government land. My understanding is it's government land. Now, ang selling point ng Paxilica ay mag-employ daw ito ng 180,000 Filipinos. Now, your thoughts on this Paxilica project of America in Philippine soil, Dr. Loha? Okay. I think the terms are under negotiation, so wala talaga tayong concrete basis for any analysis na magiging based on the blueprint or the black and white print ng agreement. But based dun sa mga discussions ng mga government officials and others na interested sa topic, I see three very troubling aspects of Paxilica. The first one is yung 99 years na lease na magkakaroon ng control ang US sa territory na yon, in the sense na American laws or not Filipino laws will apply. Mga kababayan, 99 years ang gusto ng Amerika. Parang sa Hong Kong noon, di ba, Dr. Loha, naging ano ba yon, 100 years? Yeah. Na, Yes, po. na hiniram, kumbaga, ng Britain, United Kingdom, sa China as a result of the war nila noon sa China. Ngayon, ang gusto ng Amerika dito sa atin, mga kababayan, ay magiging 99 years ang kontrata. What do you think of that, Dr. Loha? 99 years? Wow! Wow! Yeah. Yung mas problematic for me is yung fact na hindi Philippine laws ang mag-a-apply sa loob ng compound ng Paxilica. So, i-implicate dito yung Constitution. And therefore, kung magkakaroon man ng Paxilica, Marcos will have to force a constitutional revision, especially on the provision ng military bases na dapat magkaroon muna ng referendum or plebiscite. Oh. Now, why do I say that it is a military, it's not going to be an economic compound, but a military base? Basically, because if you look at the blueprint of Paxilica, ito yung inadopt ng 11-member original parties. Yung kanyang components ay, first, energy infrastructure. So para siyang supply chain siya na regime na may component na energy infrastructure, critical minerals extraction and processing, advanced manufacturing for semiconductors, AI computational infrastructure, and networks. So itong components na to, saan mo ipapasok yung Philippines? Hindi naman siya pwede sa energy infrastructure. Hindi naman siya pwede sa critical minerals. Meron tayong minerals pero wala tayong yung sinasabing rare earths na kailangan sa AI. Wala din tayong advanced manufacturing ng semiconductors kasi dito, kailangan mo dito ng mga PhDs na population na may mga PhDs talaga. Highly Scientific skilled. and engineering. Kagaya ng nasa Taiwan or sa Phoenix, Arizona. Hindi rin pwede AI computational infrastructure.
and networks. So malamang na ang magiging role nitong area na to would be for stockpiling. Kasi Stockpiling. ang AI kasi na gustong gawin ng US is not necessarily for civilian use. Ang mas importante sa kala, yung military application ng AI because yung competition nila with China is fueled by a military strategic goal. Hindi naman basically just an economic goal. Parang actually what is driving the Chinese AI is also a military goal naman na maging Wow. advance yung kanilang military capabilities using AI. And nagkakaroon lang siya ng dual use yung civilian use. The same naman sa Japan, ganun din yung kanilang military architecture. Nagkaroon ng dual use yung kanilang mga corporations or mga manufacturing companies. For instance, Mitsubishi, gagawa sila ng civilian vehicles pero mabilis sila makaka-shift to military vehicles or military equipment. Yun ang nag-drive ng Chinese AI. And here, itong project ng Paxilica, meron talaga siyang military component na hindi lang masyadong sinasabi sa Pilipinas kasi tayo yung pinaka-apektado. So, that's the one problematic. So, second problematic. For that reason, kailangan mo ulit ng constitutional revision. And finally, kung magkakaroon ka ng corporation or any enterprise na mag-ooperate within the Paxilica compound na walang jurisdiction ng Philippine laws, therefore, yung corporation na yan, 100% foreign. Walang Filipino component. Otherwise, mayroon talaga tayong say doon sa taxation and everything. So, yun na ulit, babangga sa Constitution. And for that reason, mag-require ulit ng constitutional revision. So, Paxilica would be the motivation for a constitutional revision under Marcos. Con us. Yes, constitution. Yes, they will try to amend the Constitution for this. Because Yes. mga kababayan, hindi talaga mahihindian ni BBM ito si Trump eh. Kaya, kita nyo yung sinasabi natin, walang transparency ito sa BBM. Hindi nga niya sinabi sa SONA niya ito eh. Di ba? Kasi nagbibida siya ng mga... Tatayo siya ng rocket ship port. Tatayo siya ng nuclear plant. Pero hindi niya minention ang Paxilica dahil may tinatago siguro sila. Wala siyang... Our government is not even telling us what is this about and what our country will get out of this. No, sinasabi pa nila, Dr. Loha, it will bring us down, give us employment of 180,000 people daw will be employed. What do you think of that? We have to distinguish kung ito ba yung informal economy that will sprout out of Paxilica in the same way na nagkaroon ng informal economy out of the Clark military bases and so on. So, yung 150,000 employment, that's possible, pero sa underground economy, baka siguro mas possible yon. And of course, yung mga accompanying na social problems. Oh, yes. It will cause problems again of trafficking and sexual exploitation. Yes. Like the US bases before. Yes po. So, sinasabi nila, you'll benefit kasi pwede kang magtayo ng store doon. Yung ganyan. So, you can imagine, what kind of employment they're talking about since my understanding is this will require a lot of yung high scientific skills. Hindi po ba, Dr. Loha? Yung sa loob Yes, ng kumpanya na yan at production? Kailangan yung mga tech, mga engineers, ganyan? Yes po. Tsaka, mga kababayan, ito sinasabi ni Trump, sinabi niya mismo,
what we want, sabi ni Trump, is that Philippine laws will not apply in Pac Silica. Sabi niya, I would like, gaganon-ganon siya, common law to apply. Sinasabi niya, hindi daw US law ang mag-apply. Common law daw. Pero ang point doon, mga kababayan, kung hindi naman mag-apply ang Philippine laws dyan sa Pac Silica na territory na yan, ano ba yan? Teritoryo ba yan ng Amerika? O Philippine soil yan? So, ang tanong dyan, teka muna, pwede ba yan? Sa konstitusyon natin, pwede ba yan? Na isang parte ng ating bansa ay hindi mag-a-apply ang Philippine laws? Nangyari lang yan noon sa atin noong may US military bases dito na nag-a-apply doon ay ang military laws ng Amerika. Kaya nung panahon na yun na may mga rape, hindi ho pwedeng hulihin ng pulis natin yung kanilang mga sundalo at sila lang ang nag-court martial sa kanilang mga sundalo. So, that's why duda talaga ako dito sa Pac Silica na ito eh. Palagay ko, pox ito. P-O-X. As in, smallpox. Chicken pox. Pac Silica ito. Kaya, I think the government should be very transparent kasi it will affect the future of our country. It will also affect, Dr. Loha, our, what do you call this? Kasi, ano ito eh, this will have military value as a strategic point eh. At kung may digmaan na naman ang Amerika, let's just say hypothetically, magkadigmaan na naman ang Amerika. Di una na naman tayong titirahin. Because you remember, mga kababayan, yung unang in-attack ng Japanese Imperial Army, binomba nila ay Pearl Harbor sa Hawaii. Ang pangalawa na in-attack nila at binomba nila the next day was Clark Air Base. Yan. Yan ang masakit na hindi naman natin digmaan yung World War II. Nadamay tayo doon dahil tayo po ay Commonwealth ng Amerika noon at hindi lang yun. Tayo yung lokasyon o nag-host ng military air base. So, imagine, the next day, binomba ng Japan ang Clark Air Base. And we lost, in that World War II, we lost 1/5 of our people. 1/5 of Filipinos died in the Second World War. So now, Dr. Loha is trying to tell us na hindi lang ito economic na proposition, ha? Hindi lang ito negosyo, mga kaibigan. Hindi ito trabaho, ha? Na bigla tayong boto ako dyan, magkakatrabaho anak ko dyan. 99 years, hindi mag-a-apply ang Philippine law at meron itong military strategic value na hindi nila siyempre sinasabi sa atin. Kasi yung mga sinasabi ni Dr. Loha, mga components yan na gagawin nila dyan sa kanilang mga faktorya, ay pwede yung components din na kailangan for military use or mako-convert for military use. Yan. So, medyo tayo mga Pilipino ay lalo na ngayon sa administrasyon ni BBM ay magsuri-suri naman tayo at mag-analyze tayo. Kasi kawawa naman yung mga kaanak natin, lalo na dyan yung mga taga Pampanga kung mangyari ito at may kalaban na naman ng Amerika at madamay na naman tayo dyan. So, ano ba ang cons? Ano ba ang pro? Kasi sinasabi nila, magkakatrabaho daw ang mga Pilipino sa 180,000 daw estimate. So, pro. Sinasabi nga ni Dr. Loha, napaka-high level of skill ang kailangan dyan eh.
Baka sa 180,000 na employment yun, yung mga kargador, mga janitor, yung mga tatayo ng mga KTV bar. Oh, sigurado may KTV bar dyan, ha? Siyempre, may entertainment yan sa loob. May mga physical facilities for health, wellness, di ba? Mga ganyan. Parang ang military base. Pero siyempre, medyo high-tech na ngayon dyan. Di ba? So, parang tingnan nyo yung drawing, oh. Futuristic talaga, oh. Kulang na lang may mga rocket ship na, na sasakay ka dyan, eh. Na hindi na kotse gagamitin mo, eh. Yung mga, yung pwede ng maliliit na kotse na maliliit na space, parang rocket, spaceship na pwede sa, sa air. Tingnan nyo, oh. Di ba? Pwede na dyan ang rocket ship ni BBM na ipapatayo niya next year. Bagay na bagay dyan sa futuristic city of Pax Silica. At syempre, papartner dyan sa rocket ship ni BBM ay ang another nuclear plant. Oh, di ba? Kasi kailangan ni BBM ng legacy, mga kababayan. Legacy ang sinasabi ni BBM, but nuclear plant? Eh dati nang may Bataan nuclear plant na pinangutangan ng Pilipinas. Ginawang reason naman yun ni Ferdinand Marcos para naman sa kickbackan eh. Bayad lang tayo na bayad hanggang sa term pa ni President Aquino, Corazon Aquino, bayad ng Pilipinas. Hindi naman nag-operate yung Bataan nuclear power plant dahil nag-leak ang Chernobyl, hindi ba? Kaya sa takot nila, lalo na substandard siguro yung pagkagawa niyan dahil maraming racket, kaya hindi na tinuloy yung Bataan nuclear power plant. Ngayon, si Marcos Jr. gusto naman ng another nuclear plant. Pero 19 trillion na ang utang natin, dadagdagan pa niya. Siyempre, malapit na, 23 months pa lang ang natitira sa kanya, pwede pa siyang mangutang ng mangutang. At mga kababayan, kaya yun talaga ang VAT na yan sa excise tax sa fuel at gasol, kerosene, hindi talaga yan isususpend ni BBM dahil kailangan niya yung pera na yan para ma-meet niya yung standard niya o quota niya. Yung nga sinasabi ni Ma'am Cora Guidote, di ba? Yung ating economic expert dito na guest dati dito. Dahil may quota yan na koleksyonin nyo para makapangutang pa siya more. Yan, di ba? Bago ka makautang, kailangan pakita ka na may income ka eh. Future income yung mga excise tax at VAT sa gasolina eh. So, hindi talaga niya yan kakanselin, mga kababayan. Kaya yung paghihirap natin na 100 pesos na ngayon ang krudo, tuloy-tuloy pa po yan dahil hindi talaga yan pahihinto ni BBM. Puro naman pasiklab. Kaya may rocket ship at nuclear power plant pa siyang mga iniisip habang kalahati sa Pilipino ay gutom. Kaya yung Pax Silica na yan, yan ang come-on nila. Na tayong mga kababayan natin, 180,000 na mga kababayan ay magkakaroon ng trabaho. Pero, tell it to the Marines. Kung sa US, sa English pa, di ba? Tell it to the Marines, di ba? Hindi ako naniniwala dyan. And I'm glad na explain sa atin ni Dr. Melissa Loha lahat yan. At pwede pa nating i-update uli. Maimbitahan natin uli si Dr. Melissa Loha dito sa Totoo Lang. Thank you, Dr. Melissa Loha. I hope we can invite you again. Right. Okay, thank you. Mga kababayan, in a speech sa harap ng mga Pilipino sa Hague yesterday, Vice President Sara Duterte questioned the credibility of former Senator Antonio Trillanes IV, who filed a communication before the International Criminal Court. The Vice President pointed to what she described as Trillanes' anti-corruption campaign during the administrations of former President Gloria Macapagal Arroyo and Rodrigo
Duterte while claiming that he remained silent during the administrations of Benigno Aquino III and President Ferdinand Marcos Jr. Vice President Sara also questioned whose interests Trillanes is actually serving, asking whether he is acting in the interest of the Filipino people or his own personal interest. Because he seems to be very active in this ICC issues. He seems to have a personal campaign to make sure that Senator Bato de la Rosa is arrested and brought to the ICC. Yan po si Senator Trillanes. Hindi na po siya senador ngayon. Natalo din po siya as mayor of Caloocan. Pero napaka-active po niya at napaka-active din po niya sa husgado. Kaya kasama po natin dito na si Miss Cathy Binag ay isa po sa mga hinabla ni former Senator Trillanes ng cyber libel dahil tinawag daw siya ni Cathy Binag na sundalong kanin.